ating pong spiritual topic ngayon ay gusto ko lamang pong ipakilala sa inyo ang ating pong guest priest speaker. Ayan, siya po ay first Filipino superior ng Claretian Missionaries sa Pilipinas. Former President, Claret Seminary Executive Direction of Portacelli Center for Psychodrama Management and Counseling. General Manager ng Radio Veritas Asia at kasalukuyang Radio at may program din po siya dito sa Veritas every Sunday, alas 9 hanggang alas 10 ng topic na yun medyo interesting no? At least sa akin interesting Siyempre sa inyo sa susunod pa habang hindi na po ako magtatagal pero itutuloy na po natin, tuloy-tuloy na po tayo Alam niyo po mga kapanalig, maraming mga pangyayari sa buhay natin na nag-iiwan ng mga alaala. Mga alaalang posibleng malungkot, alaalang masaya, mga dalamhati, iba-ibang mga alaala. Kaya ang tanong ko sa inyo kung magbabalik tanong kayo at tignan nyo yung mga pangyayari sa buhay nyo, anong mga alaala na alala ninyo? Ano yung mga naiiwan na mga alaala na yan? Kung meron kaagad kayong naisip na alaala, sabihan niyo yung katabi ninyo, eto yung naalala ko. Yan. Bilisan lang. Huwag tayong magtagal. Sige na po. Bilisan natin. Ano po ba? Masaya o malungkot? Ayan. Okay. Marami sa inyo nagsasabi masaya pero malungkot ang mukha. Okay. So, sinasabi nga posibleng masaya, pwedeng malungkot. Pero kasabay din po ng mga alaalang yan ay yung tinatawag nating mga aral. May mga aral din tayong nakukuha dyan sa mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin. Kaya dahil may mga aral na yan, napakahalaga ay yung pagbabalik tanaw. Bakit kailangan tayong magbalik tanaw? Magbabalik tanaw tayo, hindi para ituloy kung ano man yung nakaraan. Kasi may mga tao nagbabalik tanaw, tapos kung ano lang yung nangyari noon, tinutuloy-tuloy lang. Hindi, tapos na po yun. Ang sinasabi natin, yun yung unang chapter ng buhay natin, marahil, o anong chapter ng buhay, na kinakailangan tumuloy-tuloy tayo. Ang tawag natin dito, moving forward. Pero, bakit tayo kailangan magbalik tanaw? Tayo po yung magbabalik tanaw, una, para pahalagahan yung mga nangyari, pagpahalagahan at pagnilayan, yung mga pangyayari at kasabay po dito yung pananalangin. Siyempre, pag nagbabalik tanaw tayo at nananalangin tayo, ano ba yung mga panalangin natin? Pwedeng mga panalangin ng pasasalamat. Pwede rin yung mga panalangin na medyo, ewan ko kung anong panalangin meron tayo. Kasi kadalasan ng ating mga panalangin ay personal, Kaya, itong mga tinatawag po nating mga aral na ito, ay nagdudulot sa atin o nagtuturo sa atin ng pag-asa. Kaya nga tinatawag po natin yung sinasabi nga po natin mga aral. Kaya nga meron pang sinasabi sa English, sabi niya, in life, there are more lessons to learn than mistakes. Wow, ang ganda, di ba? Sa buhay daw, maraming mga aral ang mapupulot kaysa sa mga pagkakamali.
Kasi posible kasi pag nagbalik tanaw tayo, puro mga pagkakamali lang. Tapos ang dami nating mga pagsisisi, no? Marami tayo. Kaya nga sabi nga rin po nga ni Mahatma Gandhi, naalala ko, sabi niya you must commit mistakes in order to learn. Wow, no? Medyo mabigat ang dating, ano? Kinakailangan daw po tayong magkamali para matuto. Pero kailangan po ba talaga tayo magkamali para matuto? Hindi ba ito pwedeng matuto na lang na hindi nagkakamali? Di ba po? Pero ganun ang dating sa atin, ano? At sinasabi nga po, sabi niya, mistakes, hindi na ito siya, iba na to. Sabi niya, mistakes are painful. Di ba? Ang mga pagkakamali daw sa buhay ay masakit. Pero, in time, they become a collection of experiences that we call lessons. So, ang ganda, di ba? Ang mga pangyayari, maganda na pwede pa ulitin ko, no? Okay. Mistakes are painful, but in time, they become a collection of experiences called lessons, no? Masakit, ngunit sa panahon, sila ay nagiging koleksyon ng mga iba't ibang mga karanasan na ang tinatawag natin ay mga aral, no? Kaya nga po, mga sabi nga, totoo, mistakes are inevitable. Nangyayari nga daw po yung mga mistakes. At pag tayo nagkamali, meron tayong tinatawag na sense of shame or sense of guilt, o kaya naman meron tayong iba-iba pong mga damdamin na nakaugnay sa ating mga pagkakamali, no? Pero ganoon pa man, sinasabi nga, we best learn from our experiences. Mas natututo tayo sa mga karanasan sa buhay, lalong-lalo na sa mga pagkakamali. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakamali, sabi nga one of the reasons why making mistakes is so important is it allows us to step outside our comfort zones and try new things. So, isa daw sa magandang mga dahilan kung bakit tayo yung mga nagkakamali tayo, dahil umaalis tayo sa kinasanayan natin at matuto tayo ng ibang pamamaraan ng pamumuhay. Di ba po? Alam niyo po ba yung comfort zone? Alam lang po natin, comfort room no? Yung comfort zone, ito yung kinasanayan na natin. Tapos ayaw na natin magbago. Yan po yun. Kaya pag tayo yung nagkakamali, sabi nga, umaalis tayo sa comfort zone natin para matuto at siyempre, pag tayo yung natuto, meron tayong mga bagong nalalaman. So, di ba yun ang maganda doon Kaya nga, sabi nga, when we are afraid of failures, we tend to avoid taking risk and stick to what we know. Kung tayo po ay natatakot magkamali, no? Ang nangyayari po sa atin ay umiiwas tayo at hindi po tayo nagkakaroon ng courage, no? Or yung bang gusto natin mag-take na risk para yung bang may matutunan naman tayong bago. Kaya yung marami po mga tao na wala nang natututunan, ito po yung mga tao, kung ano na lang kinasanayan, yun na lang. Hanggang sa tumanda na, yun na lang. Diba? Kaya may kasabihan nga parang tumanda ka nga o umidad ka, pero yung pananaw mo at ugali mo, pareho pa rin, diba? Kaya nga sa buhay natin, na nagkakamali tayo, pero yung mga pagkakamali, yun ay maraming itinuturo sa atin, no? Kaya nga, sabi nga you will fail many times. Magkakamali tayo ng ilang beses, no? But in failing, you will learn. And in learning, you will find your way. Magkakamali nga tayo. Sabi nga, magkakamali tayo ng ilang beses, pero sa ating pagkakamali, matututo tayo. At sa ating mga natututunan, makikita natin yung daan ng buhay na nararapat sa atin. At sinasabi nga, it is true, in life, there are more lessons to learn than mistakes. No? Sa buhay, mas marami tayong mga aral na matututunan kaysa sa mga pagkakamali. At ang mga aral na ito ay uulit at uulit hanggang sa matutunan natin ng mabuti. Lessons, sabi nga and lessons will keep on repeating themselves until learned. Kaya, yung may kasabihan tayo na, yung mga narinig natin sa mga nakakatanda, hindi ka na natuto.
Talagang hindi talaga natututo. Tumanda na, hindi pa rin matuto. Pero tuloy-tuloy yan. Pero alam nyo sa buhay natin, mga kapanalig, makikita natin na maraming mga tinuro sa atin, ang ating mga nakakatanda sa atin. Tignan nyo, tapos darating sa edad natin, na sasabihin, naalala ko sinabi ng nanay ko. Naalala ko tama pala sila. Tumanda ka na, ngayon mo lang na-realize na tama pala yung magulang mo. Di ba may mga, ang tawag dito, mga pagsisisi. Kaya marami sa atin nagsisisi. Bakit? Pag nagbabalik tanaw tayo, yun pala yung mga sinabi ng nanay ko, tatay ko, tama pala sila. Di ba? Kaya dapat tayo matuto. Ang tanong ngayon, natuto na ba po ba tayo? Parang hindi kayo kumbensado, Parang may mga duda, Natuto na po ba tayo? Ang tanong, ano ba yung natutunan natin? Di ba? Kasi sinasabi natin may natutunan tayo, pero parang yung natutunan natin, teka muna, parang hindi yata ganap yung natutunan natin. No? Kaya nga, ang topic natin mga aral na nagbibigay pag-asa. Kasi marami tayong, pag pinag-uusapan kasi yung pag-asa saan ba natin makukuha? Kasi hindi na po bago sa atin. Yung pag-asa ay, meron ba tayong pag-asa? Kasi alam niyo po naman, bakit ba natin pinag-uusapan ng pag-asa ngayon? Dahil, dineclare itong taon na to na Jubilee of Hope. At ang tema rito ay Pilgrims of Hope. Ano po bang ibig sabihin ng pilgrims? Maglalakbay, ng pag-asa. Kayo ba'y naglalakbay ng pag-asa? May pag-asa? O kayo po ba'y naglalakbay na okay lang? Mga salita ng mga tao. Kamusta ka? Okay lang. Ito mga sagot ng mga tao pag tinatanong natin sila Kamusta ka na? Okay lang. Alam niyo po, yung sagot na okay, hindi ka sigurado kung okay nga yan Pwede kasing okay, pwede hindi okay. Pero, ang tawag yan, safe na sagot. Safe yan, Kasi hindi mo malaman kung okay nga talaga o hindi. Anyway. Pero, sabi po kasi ni Pope Francis, itong Jubilee year na to, ay sinasabi nga niya, tayo ay inaanyayahan. Sabi nga the Pope invites us to renew our hope and care for the earth, embracing our roles as pilgrims rather than masters of creation. Ang ganda. And as pilgrims of hope, we are called to journey together, strengthening our relationship with God, with one another and the earth. Diba? Ang ganda ng mga imbitasyon ng ating Santo Papa. Yung tinatawag na paanyaya para tayo po ay magbalik loob, At tignan po natin ang kahalagahan ng pag-asa, Bakit? Bakit kailangan tayong magkaroon ng pag-asa? Dahil meron tayong maaasahan. Hindi naman tayo umaasa dahil mag-asa lang. Hindi. Sabi nga, we don't hope for the sake of hoping. We hope because we believe there is someone we can hope. Ayan. Kaya nga ang sinasabi dito sa Jubilee year, Sabi nga, Jubilee year is a sacred period celebrated by the church every 25 years. Nasaan po ba kayo 25 years ago? Kasi yung huling Jubilee, 25 years ago, di ba? Kasi nga yung Jubilee year, and it is a time, sabi nga, it is a time for forgiveness, reconciliation, and renewal. An invitation to strengthen our relationship with God. So, ang tanong uli, ano bang ibig sabihin ng hope? Ano po bang ibig sabihin ng pag-asa? Para sa inyo, ano po ba ibig sabihin ng pag-asa? Umaasa pa ba kayo? Amen. Siyempre, ang tanong, ano inaasahan nyo? Yung iba sa inyo dito, umaasa, manalo sa raffle, Di ba? Meron na nga nanalo, Okay, So, ano ba inaasahan natin? Kasi mamalaga, Yung iba-iba po, marahil, bawat isa po sa atin, iba ang inaasahan. Tama po ba? Iba. Pero meron pa tayong higit na maaasahan. Kaya nga sinasabi, ano bang ibig sabihin ng hope? Sabi nga daw, yung hope daw po, kasi sa English pa, a desire and expectation of good things to happen despite not knowing what the future may bring. Diba? Yung pag-asa daw po ay umaasa ka sa mas magandang mangyayari
kahit hindi mo alam kung paano mangyayari ito. Oh, di ba? Parang, kasi ganito tayo, ang pananaw natin sa buhay ganito eh. Kung ano yung gusto ko, dapat ganun. Masyado ka namang talo mo pa ang Diyos eh. Di ba? Yung Diyos nga, iniisip pa kung ano dapat sa'yo. Naunahan mo na siya eh. Isa, inuunahan natin ang Diyos eh. Akala natin yun na mas maganda, may nakalaan pa pala, mas maganda sa atin. So, umaasa tayo ng higit pa sa inaasahan natin. O, di ba? At sinasabi nga daw, yung pag-asa kasi, yung bang uncertainty about the future, yung uncertainty po about the future may give rise to conflicting feelings, no? Yung bang masalamuot na damdamin, no? From confident trust to apprehensions, no? From serenity to anxiety, from conviction to hesitation and doubt, no? Kaya nga si Pope Francis, sabi nga, Jubilee is an invitation to renew our hope, especially in times of trial, no? Sa gitna ng mga kaguluhan sa buhay. Ang dami natin pinagdaraan ng mga kaguluhan sa buhay, no? Lalong-lalo yung mga gera kahit saan-saan na nangyayari. Yung mga tao na apektuhan ng gera, marahil nagtatanong sila, may pag-asa pa ba? Meron pa po ba? Tayo, wala tayong gera, no? Pero iba yung gera natin eh. May kinalaman sa politika eh. Di ba? Kaya ang tanong din natin eh, meron ba tayong inaasahang magandang mangyayari? Meron dapat. Kaso may eleksyon na eh. Kaso pag may eleksyon na medyo lalong-lalo na pagka may bilihan ng boto, ayun, nabili ka ng boto, sinasabi, tuloy, marami tayo naman, nagpapabenta naman ng boto. Tapos pag nabenta yung boto, hindi, okay, isa lang naman ako. Hindi ka nga, isa ka lang, hindi. Lahat ganun ang iniisip. Tapos, hindi naman talaga yung gusto mo, kaso nabili ka na. May mga ilan ang sinasabi nila, kaya nagbenta ng boto, kasi, malaki malaki. Dati daan-daan lang. Ngayon, libo-libo na no? Diba? Halos kulang na lang, ibenta mo na yung kaluluwa mo no? Diba? Diba? Masangkit yung ganyan. Pero gano'n ang nangyayari. Kaya po tayo, pag dumating ang boto natin, yung eleksyon, ayusin naman natin yung bibiliin natin. Alam naman natin kung sino yung mga kandidatong, di ba po? Hindi po tayo tungkol sa politika ngayon. Umaasa lang tayo, no? Umaasa tayo na sana may magandang resulta, no, sa ating inaasahang eleksyon. Kaya nga sinasabi po, ito pong pag-asa na to na sinasabi po o binibigyan diin ng Santo Papa, yung bang kailangan makuha natin yung mga kataga ni St. Paul. Kasi yung tema po ng Jubilee of Hope ay hinango sa salita ni Paul, ni Paul niya sa mga Romano. Chapter 5, verse 5. Tingnan niyo po yung, pag-uwi niyo na po, huwag niyo hanapin ngayon baka maghanap pa kayo, hindi na kayo makinig sa akin. Yung letter of St. Paul to the Romans, chapter 5, verse 5. Anong sinasabi po dyan? Hope does not disappoint. No? Sa Tagalog pa, nisip ko, paano ba itatagalog ito? No? Ang pag-asa ay hindi nabibigo at hindi nawawala. O bakit nga po pala? Bakit ang pag-asa ay hindi nabibigo at hindi nawawala? Bakit? Nandun din po yon. Basahin uli natin. Ituloy natin ang pagbasa. Sinasabi, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Wow, ganda, di ba? Kaya nga dahil mismo yung pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag na sa pamamagitan ng Espiritu at nananatili sa atin yan, sa ating pananampalataya. Di ba? Kaya nga, napakaganda ng mga katagang yon, no? At halimbawa siguro po ng pag-asa. Mamaya tatanungin ko kayo, bigay kayo ng mga halimbawa ng pag-asa sa inyong karanasan. Halimbawa, yung mga bata. Alam nyo kayo yung ang Panginoong Hesus natin, yung mga bata, binibigyan niya ng halaga. Bakit? Ang daming tinuturo ng bata sa mga nakakatanda. Alam niyo po, malalaman natin pag matanda na tayo at hindi na tayo bata. Nagbabago na yung pananaw natin sa buhay. Yung bang madali tayong bumigay, madali na tayong mawala ng pag-asa. Alam niyo po ba yung mga bata? Yung mga bata, sa ngayon, makikita mo yung mga bata. Yung bang
sa mga nangyayari ngayon, marami hindi maganda nangyayari. Pero para sa kanila, parang ngayon lang yan. Bukas, umaasa sila na magbabago yan. O, di ba pananaw ng bata yan? Ang mga matatanda, kung ano ngayon, mas matindi bukas. O, di ba? Gayon, gano'n ang mga matatanda Malupit ang matatanda no? Kung ano na ngayon, mas matindi yan bukas. Pero ang bata, hindi. Ganito, hindi maganda, pero umaasa yan sila. Bukas, okay yan. Bakit? Alam niyo naman kasi ang bata, simple lang naman kasi mga bata, no? Mag-isip. Simple lang din ang mga bata sa kanilang mga pananaw sa buhay, no? Hindi ka pareho ng mga nakakatanda. Masyado ng komplikado. Alam niyo po, napaka-komplikado mag-isip ang mga nakakatanda Kaya minsan mga nakakatanda pag nag-uusap hindi nagkakaintindihan. Alam niyo bakit? Kasi komplikado mag-isip. Komplikado mag-isip. At yung mga iniisip ng mga nakakatanda, medyo minsan mag-aaway-away pa yan kung sino yung tama at sino yung mali. Pareho naman silang mali. Di ba? Kailan nila malalaman kung sino yung tama? Siyempre, kinakailangan mano tayo, mag-aral tayong mabuti, yon. So, yun ang mga, kaya, ito pa yung mga kaya muli, kung ating babalikan, yung ating topic nga ngayon, kung babalikan natin, marami nga pala talaga tayong mga araw sa buhay na nagbibigay ng pag-asa. No? Kaya nga, mamaya tatanungin ko kayo muli, ano yung mga karanasan nyo sa buhay, mga aral ninyo sa buhay na nagbibigay ng pag-asa sa inyo? No? Kasi pag sinasabi po, may pag-asa pa ba? Huwag lang tayong tumingin, kanino-kanino man. Tumingin tayo din sa ating mga karanasan sa buhay. Tumingin tayo sa kwento ng mga tao sa Biblia marahil, kay Mama Mary. Makita mo yung ganda ng kwento ni Mama Mary. Sa mga gitna ng mga pagsubok sa buhay. Tingnan nyo kung paano siya talagang tumingin ng may pag-asa. At siya ay naging halimbawa ng mga disipulo. Ano yun naman, pinagdaanan ni Mama Mary, napakasimpleng tao lang si Mama Mary, pero punong-puno ng mga aral na ibinahagi sa mga disipulo ni Jesus. Alam niyo naman mga disipulo ni Jesus, talaga namang nag-struggle yan di ba? Nag-struggle yung mga yan Hindi nila alam kung aasa pa ba kay Jesus o hindi, hanggang dumating sa punto na talagang sila'y bumitaw na. No? Bakit? Dahil si Jesus ay maaasahan. So, pwede kayong, pwede natin mga tanungin, uli, yung mga sarili natin tungkol dyan. Ano ba yung mga aral natin na nagbigay ng pag-asa? Kayo mismo, siguro, bago ko ibigay yung sa palagay ko, ilang sa mga aral na nagbibigay pag-asa, kayo mismo, tumingin na kayo sa sarili ninyo. Meron ba kayong nakitang aral sa buhay ninyo na nagbigay sa inyo ng pag-asa? Alam niyo, napakahalaga ito, lalo-lalo yung panahon ng pandemic. Nako, ang dami pong manawalang buhay. Bakit? Nawalan ng pag-asa. Nawalan ng pag-asa. Marami po akong kwento ng mga tao na talagang nagpakamatay. May mga teenager, may mga adults, at may mga matatanda na, nawalan talaga sila ng pag-asa. At isa sa mga dahilan ng kawalan ng pag-asa, para silang walang nakikita na magandang buhay na maghihintay. May iba nga inuunahan hanggang dito na lang ako. Kaya nakakalungkot kung magbabalik tanaw tayo sa mga taong yon. Alam ko yung mga kwento nila bakit sila bumigay? Nawalan talaga sila ng pag-asa. Kaya nga muli, ano sabi ni Pope Francis? Sabi niya, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, meron tayong pag-asa dahil meron tayong aasahan. Yun, di ba? Meron tayong aasahan. Ibig sabihin ng meron tayong aasahan, maliban sa tayo, meron tayong maaasahan. Marahil itong maaasahan na to, kung hindi man siya sa pamilya, sa komunidad, ang Diyos na nandyan. At sinasabing, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang sinasabi nga ng Panginoon ay hindi salitang huwag kang mawalan ng pag-asa. Sinasabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasi alam niyo po, ang pag-asa, nakaugnay yan sa pananampalataya.
Nakaugnay yan. Dahil pag ikaw ay may pananampalataya, lagi kang umaasa. Pero pag nawalan ka ng pananampalataya, madaling mawala ng pag-asa. So, ilan pa sa mga aral ang nagbibigay ng pag-asa? Ano ba itong mga aral na ito? Pwede ba kayo taningin ko kayo rito? Meron ba sa inyo pwede na kagad magsabi? Anong aral meron kayo na nagbigay ng pag-asa sa inyo? Kanina si Nanay Puring na ang ganda ng dasal eh. Ba si Nanay Puring kanina? Nanay Puring. Ayun, medyo malalim ang pagninilay ni Aling Puring. Okay. Okay. Maganda yung dasal ni Aling Puring kanina. Pero, kayo na lang, yung mga sino ba sa inyo gusto magbahagi? Isang halimbawa lang. Isang aral na nagbigay ng pag-asa sa inyo. Ayan, si Kapanalig. Sige, gamitin mo para marinig. Hindi lang dito, para na rin marinig sa radyo. Ang masishare ko lang ako siguro yung patagalin mo daw, ang pananalig sa Diyos. Yun ang hindi nawala sa akin. Yan. Nung pumanaw yung magulang ko, papa ko. Siya po ang nagmulat sa akin sa trabaho, sa peer, at pagiging masipag, disiplinado, matatag, at hindi sumusuko sa laban ng buhay. Ayun. Yun lang po. So, madaling sabi, yung magulang mo, no? Ano naman, maraming salamat, Kapanalig. Nakita niyo, halimbawa yun, aral na nagmula sa mga magulang. Nakita niyo naman, mga papel ng mga magulang, napakahalaga. Ano pa ba tinuturo ng mga magulang ngayon sa mga bata? Ayun, magandang balikan natin, no? Kasi maraming mga bata, parang hindi na nagagabay masyado ng mga magulang, no? Dahil may mga magulang masyadong busy. Maraming pinagkakabalahan, kaya naiiwan ng mga bata. Ang pinapanood na lang ng mga bata, mga TikTok. TikTok na lang ng TikTok. Doon na lang kumukuha ng aral, na wala namang aral. Di ba? Kaya minsan magugulat ka, saan mo nanggaling yung mga sinasabi mo? TikTok. Yan. Kung hindi man TikTok, Tok-Tok. Di ba? Okay, marami. So, anong mga aral ba? No? Meron lang ako ilan sa inyo na ipapahayag na mga aral na nagbibigay ng pag-asa. Una, ito po yung isang aral, no, na sinasabi, napaka-basic nito Yung my life is my own responsibility. Ang buhay ko ay pananagutan ko. Ayan, yan. Sabi nga, while life is given to us, the business of living itself is not. No? Kung ang buhay ay ibinigay sa atin, kung paano natin isasabuhay yan, nasa sa atin na yan. Meron nga ako na-recall na kasabihan, yung sabi nga, who we are is God's gift to us. And what we become is our gift to God. Kung sino tayo ay biyaya ng Diyos. At kung ano magiging tayo, yun ay ang ibabalik natin sa Diyos. Kung maganda tayong mga tao na nilikha ng Diyos, baka pwede tayo mas maganda pa. Di ba? Kung ibabalik natin sa Diyos. Ayan, di ba? Ito yung mga tinatawag natin. At sinasabi nga daw naalala ko din yung kasabihan ni John Powell. No? Si John Powell po ay isang manunulat at sinulat niya ito sa libro niyang Happiness is an Inside Job. Happiness is an inside job. Sabi po niya, no one can make you happy but yourself. Just as no one can make you unhappy but yourself. Because to be happy or to be unhappy is a personal choice. Sabi, kung ang pagiging masaya at ang pagiging malungkot ay isang bagay na dinidesisyonan natin. Dinidesisyonan natin. Tandaan dinidesisyonan natin yan. Kung gusto mo maging masaya, dapat desisyonan mo yan. Hindi yung nakadepende ka sa iba. Alam ko, magiging masaya ako pag itong taong to nawala na yan. Yan. Ba't ganun? Parang nakadepende ka kasi itong taong ito pabigat yan sa buhay ko. Ilan sila? Ang dami niyan. Sana mawala sila isa-isa. Grabe, ang dami niyan, Binibilang mo pa, ilan yung mawawalang yan. Pero, nawala nga. Sabihin na natin, nawala nga. Tapos, hindi ka pa rin masaya. Ikaw na lang naiwan sa mundo. Hindi ka pa rin masaya. Bakit? Dahil, nasa sayo ang problema. Wala sa iba. Diba? Nasa sa atin.
Kaya nga maganda yung sinasabi, buhay ko, pananagutan ko. Kaya huwag tayong aasa sa iba, pero meron tayong mas maaasahan. Yung ating Panginoon na ang kanyang kalooban ng sa atin ay maging masaya tayo. At sabi nga, John chapter 10, verse 10, di ba? Ang ganda yun. Isa sa mga paborito kong mga passage yan eh. Yung sinasabing, I have come that you may have life and have it in fullness. Di ba? Ang ganda niyan. Ako'y naparito upang yung buhay ay magkaroon ng kaganapan. Di ba? Yan, napakaganda yan. Sinabi ng ating Panginoon mismo. At sinasabi nga, we may not have the control over our life circumstances, but we are ultimately in control of our attitudes toward them. Marahil sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, wala tayo sigurong magagawa. Pero, meron pa tayong magagawa kung paano tayo tutugon sa mga nangyayari sa paligid natin. Di ba? Kung nakikita po natin, parang itong aking pinagtatrabahuhan, mga tao dito, masusungit siguro, no? Kung masusungit siguro, parang araw-araw na bago ka pumasok ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Bakit? Pasok ka pa lang sa loob ng opisina mo, lahat ng tao nasama ng tingin sa iyo, no? Parang kakakabahan ka, di ba? Talagang hirap naman magtrabaho dito, no? Susungit ang tao. Ngayon, kung papayagan mo sarili mo maapekto ng kasungitan ng mga tao, talagang siguro, bibigay ka. Pero baka pwede mong baguhin. Sa gitna ng kasungitan, magpakita ka ng kasiyahan, ng kagalakan. Kung sila'y masungit, ngitian mo kaya, ngumiti ka sa lahat. Kung hindi ba yung ngiti na yan, makahawa sa lahat, di ba? Alam niyo, meron ginawa social experiment sa isang tren. Sa isang tren, may ginawang social experiment. May isang tao nakatayo pala sa tren ganon. Lahat busy sa mga cellphone nila, no? Mga seryoso mga tao. Ang ginawa nitong taong ito, tumawa ng tumawa. Tumatawa lang siya mag-isa. Tapos yung mga tao nakapansin. Sabi niya, parang may sira siguro to. Pero, habang hinuhusgahan nila yung taong yun may sira, alam niyo ba sila din tumatawa na rin, di ba? Sino ngayon ay may sira? Di ba? Nakakahawa. Nahawa silang lahat, no? Hanggang sa lumabas sila sa tren, lahat tumatawa pa rin. Ang hindi lang naabutan yung driver ng tren kasi ang layo na. Pero lahat ng mga nakakita nahawaan ng tawa. Nakita nyo naman, paglabas siya ng tren, tumatawa pa rin siya. Nakita nyo naman, ibang klaseng tao ito, no? Subukan din natin kaya yon. Minsan gusto ko experiment din kaya, no? Pero baka may makakilala sa akin, si Father Vic, si Raulo. Diba? Tawa ng tawa. Medyo, diba? Ganun ang sinasabi. At meron nga sinasabi pa din Alam niyo, naalala ko po yung sinabi paborito ko po itong isang French philosopher na to, si Friedrich Nietzsche. No? Isa sa mga paborito kong mga filosopo. Sabi nga po niya, a person who has a why to live for can bear almost anyhow. Diba? A person who has a why to live for can bear almost anyhow. Tagalogin na lang natin kasi mas maganda sa Tagalog Alam mo, sabi sa Tagalog, ang isang taong may nakikitang na malalim na dahilan, lahat nakakayanan. Diba? Maganda ba yun? Ang taong nakakakita ng malalim na dahilan, lahat nakakayanan. Di ba yung mga tao, dalawa kasing salitang ginagamit natin nagtitiis at kinakaya. Alam niyo po ba pag ang isang taong nagtitiis, manipis na PC niyan, manipis na, bibigay na yan. No? Konti na lang, bibigay na yan. No? Bakit? Nagtitiis. Pero pag ang isang tao ay nakakakita ng malalim na dahilan, kakayanin yan. Kakayanin. Alam niyo, minsan may lumapit po sa akin, mag-asawa to. Sila ay magse-celebrate ng 25th wedding anniversary. Wow, sabi ko. Tapos sabi niya, Father, gusto namin ikaw mag-misa, mag-renew ng aming vows namin. Sabi niya, talaga, sige. Tapos tinanong ko sila, grabe, naka 25 years kayo. Ano po naging sekreto ninyo at tumagal kayo sa 25 years? Nako, sumakot ang lalaki. Ay, nako, Father. Tiniis ko tong misis ko na ito. Pag sabi ng mister, tiniis ko to si misis Alam mo, nako, nag-react yung misis. Sabi niya, hoy, ako ang nagtiis sa'yo.
Sa harap ko po, nag-away yung dalawa. Nagtitiisan lang pala. Sabi ko lang, kinayanan nyo pagtitiis niyo sa isa't isa. Sabi niya, bakit meron pa bang dahilan para mag-renew kayo? Kasi puro wala na kayong dahilan pagtitiis na lang ito. Diba? Alam niyo, pag ang mga tao nagtitiis, bumibigay yan. Pero kung sasabihin nila sa akin, alam niyo po, Father, kasi nagmamahalan kami. Wow! Ito yung malalim na dahilan, kaya kinakayanan. Di ba? Kaya nga po tayo sa buhay natin magbalik tanaw tayo Hanggang ngayon, kinakayanan nyo pa ba ang buhay nyo o nagtitiis na lang kayo? Ayan. Alam nyo, kaya pag nakakita po ako ng mga senior, minsan gusto kong tanungin, ano po naging secret ninyo at umabot kayo sa ganung edad? No? Yan, kinakayanan. Kasi pag sinasabi nyo, wala, Father, tinitiis ko na lang yung mga tao kasama ko Grabe naman, hindi pa kayo mamatay. No? Di ba? Pwede kasi mamatay ka na lang kasi sa kakatiis mo no? Alam niyo ba, pag nagtitiis ka, bigat sa dibdib yan. Ang bigat, ang hirap gumising. Kung mahirap magising, mahirap din matulog. Bakit? Nagtitiis ka. Diba? Kung magtitiis, wag po tayong magtiisan. Alam niyo, sinasabi nga, naalala ko sinabi ni St. Paul sa mga Galatians chapter 6 verse 5. Sabi niya, each of you must take responsibility for doing creative best you can with your life. Ang ganda. Sinasabi niya po rito, sinasabi niya, gawin mo ang lahat na magagawa mo para sa kagandahan ng buhay mo. Bakit? Kasi life is our responsibility. Pananagutan natin ang buhay natin. Isa yon. Isa pang aral na nagbibigay ng pag-asa, yung tinatawag po natin yung self-investment is a key to growth. Sinasabi mong self-investment, yung bang ang sinasabi po dito ay yung mga nag-i-invest tayo sa iba-ibang mga oportunidad sa buhay. Marami pa mga opportunities na nangyayari sa buhay natin. Opportunities to learn, opportunities to grow. Yan, mga opportunities yan. At sinasabi nga, every opportunity is, once it is lost forever. Isang pagkakataon o opportunity, pag hindi mo siya napahalagahan, mawawala na po yan habang buhay. Kaya, congratulate nyo yung sarili nyo. Nandito kayo sa Kapanalig Day, di ba? Bakit? Dahil ako, minsan lang ako magsalita dito, Minsan lang. Ang huli kong salita dito, panahon pa ng pandemic. Minsan, hindi ko pa nga maalala yun, sa tagal na yun, ito po yung opportunity. Sabi nga, opportunity once lost is lost forever, At minsan, nagbabalik tanaw tayo, ay sayang naman, hindi, yung opportunity, alam mo kung magbabalik tanaw po tayo, ang dami palang opportunity sa buhay natin na hindi natin napahalagahan. Kaya marami tayong mga pagsisisi, di ba po? Marami tayong mga pagpisisi. Sana maulit muli. Hindi na po mauulit yan. Dahil minsan lang yan. Diba? Kung maghihintay ka, baka after 25 years ulit. Diba? Diba? Parang jubilee. Yan, sinasabi. At sinasabi nga daw po, sa English din, anything that happens for a reason and purpose. Naniniwala ba po kayo sa ganon? Talaga. Sigurado kayo, ha? Kasi pag may nangyari, buwisit na buhay ito. Bakit? Bakit ganon? Pag kami nangyari, buwisit na buhay. Puro tayo buwisit. Sorry po, magamit tayo ng salita na ganon. Naman ang ginagamit natin. Bakit? Dahil hindi natin inaasahan. Pero, kung tayo naniniwala na anything happens for a purpose and reason, mukha ngang totoo. Dahil, sinasabi nga, if you believe that life, that everything that happens for a purpose, tayo na rin magbigay ng kahulugan at pahalagahan natin. Siyempre, paano natin gagawin yan? Kinakailangan natin tignan at isama sa ating panalangin yung pangyayaring ito. Yan. Kaya maganda po yung ganun Kaya makita natin, marami palang mga bagay sa buhay na meron tayong matututunan. At yung pangatlong aral, ito pa, yung isa pang aral na maganda, yung pagpapahayag ng sarili natin. Yung sinasabi nga, self-disclosure makes us mature. Mas nagiging
ganap tayo sa ating pagdi-disclose ng sarili, pagpapahayag ng ating sarili. Ang tanong lang, paano tayo nagpapahayag? Pag sinasabi niyo nagpapahayag, binabanggit natin yung ating, o sinishare natin yung ating naiisip, sa loobin natin, yan. Sa mga taong, para sa atin, ay mapagkakatiwalaan. Kasi alam nyo naman, hindi naman tayo nagbubukas loob kahit kani-kanino lang di ba? Nagbubukas loob tayo sa mga taong sa paningin natin ay mapagkakatiwalaan. At talagang maingat tayo magbahagi ng ating kalooban. Kasi alam nyo po, kung saan man tayo pumunta, may matatagpuan tayong mga DTI. Ano yung ibig sabihin ng DTI? Mga dakilang chismos at intrigera. Mga dakilang chismos at intrigera na wala nang ginawa kundi mang intriga. Nagkwento ka sa kanya, alam mo, ikwekwento ko sa iyo Tapos hindi mo alam, itong kinuwentuhan mo pala ay kasabi pala ng DTI. Tapos lahat ngayon pinagsabihan. Tapos lahat ngayon nakakaalaman ng kwento ng buhay mo. Tapos ngayon mamimit mo itong mga taong ito habang tinitignan ka. Nagtataka ka, ba't ganitong tingin ng mga tao sa akin? Yung pala, naging biktima ka ng DTI. Kaya nga yung pagbubukas loob, medyo kailangan natin, pero mahalaga yan. Pero maghanap lang nga tayo ng mga tao na talaga mapagkakatiwalaan. Ang tanong nga lang sino ba itong mga taong mapagkakatiwalaan? Meron po ba? Meron po ba? O di ba? Mapalad tayo kung meron. Bakit? Kasi yung mga taong yan, bihira yan. Yun yung mga tao na pagka pinagsasabihan mo ng saloobin mo, hindi ka huhusgahan. May mga tao, magsasalita ka, huwag mo ako sasabihin. Huwag mo sasabihin yan. Masama yan. Hindi pa nga ako nagsasalita May mga taong ganun Hindi pa nagsasalita. Masama. Huwag ka nang magsalita. Dahil alam ko kung paano mo nalaman na sasabihin ko? Diba? May mga tao inuunahan ang ibang tao. Kaya tuloy, dahil sa kakauna, ayaw na magsalita. Diba? Ganon. Actually, mga bata po Mga bata, ganun din ng mga bata. Minsan lang magsalita. Huwag ka na magsalita. Kaya tuloy, mga bata ngayon Kayo po ba'y sumubaybay sa aking radio program? Kasi yung topic ko tungkol sa paano gagabayan ng mga bata magdesisyon at paano gagabayan ng mga bata magpahayag ng damdamin. Hindi kayo nakinig absent kayo. Marami po tayong topic pagkalinggo tungkol po dyan sa mga bagay na practical. Anyway, so ito po yung sinasabi natin, pagpapahayag ng sarili. Bakit? Ano ba idinudulot ng pagpapahayag ng sarili o ng kalooban? Ito po ay nakakatulong para maging at home tayo sa sarili. Alam niyo po ba ibig sabihin ng at home sa sarili? Yung bang tanggap mo kung sino ka. Tanggap mo mga kagandahan tungkol sa iyo. Yung mga kasama na rin yung sinasabi nating woundedness, brokenness, gifted, tanggap natin. At naalala ko nga po yung sinabi ng Wizard of Oz. Sabi niya to be at home means to accept who you are. And when you are at home with yourself, everywhere you become at home. Di ba? Pagtanggap po natin kung sino tayo, kahit saan tayo, at home tayo. Yung bang hindi ka na-insecure, hindi ka natatakot. Bakit? At home ka sa sarili mo. Pag ikaw ay at home sa sarili mo, ikaw ay nakakapagpahayag ng iyong sarili ng malayang-malaya. Di ba? Kasi tanggap natin. Kaso, kung hindi mo tanggap ang sarili mo, paano na lang yan? Lagi na lang tayong self-conscious, Alam niyo pa, mga taong hindi tanggap ang sarili, masyadong conscious sa sarili. Ano kaya yung mukha ko? Ano kaya? Puro na lang, tinitignan na lang lagi, hugis ng mukha. Ano kaya sasabihin ng tao? Alam niyo naman ang tao, kahit ano tsura mo, may sasabihin yan. Kung taong ayaw sa'yo, talagang mag-expect ka, pangit ang sasabihin tungkol sa'yo. Puro negative pag ayaw sa'yo. Pero pag ang tao namang gusto sa'yo, kahit pangit ka, maganda ka pa rin. Di ba? Kaya nga sinasabi nga nila kung gusto mong malaman kung ikaw ay magandang tao, mabuting tao, tanungin mo, sino? Nanay mo. Kung ang nanay mo, talaga nagmamahal sa'yo. Bakit kaya nanay sinabi? Pero may mga nanay malupit din, Oy, anak, huwag ka na magpaganda, pangit ka. Grabe naman. Parang hindi nanay, di ba? Pero may mga ganon, ganon talaga May mga iba-ibang mga estilo pananalita So, ito po yun. Tapos, yung pang-apat, na aral din, yung bang sinasabi po natin,
yung break open our mindsets allows new possibilities. Ano bang sabihin ng break open our mindsets allows new possibility? Yung bang meron na tayong mga pananaw sa buhay eh. Alam niyo yung mga ating mga pananaw sa buhay, madalas dapat inaaral natin, tama ba itong pananaw na to o mali itong pananaw na ito? Tayo kasi, meron tayong ina-adapt. Alam niyo bang may ina-adapt tayong mga pananaw? Hindi natin isinusuri kung yung pananaw na yan, tama o mali. Tama po ba? Di ba? Sagat-tanggap na lang tayo. Kasi sinabi yan kasi ng mga ninuno ko mga ninuno mo hindi rin natin alam saan nila kinuha yung aral na yun di ba? So, ano mangyayari ngayon? Di, inuulit lang natin kung ano yung mga kinagisnan na. Halimbawa, may kinalaman sa mga patay. Yan. Example na lang, pananaw ito. Baka sa pagpatay, pag galing ka sa patay, ang sasabihin, pag alis mo ng patay, magpagpag tayo. Ay, papagpagin mo dyan, ano? Nagpapagpag ba kayo? Marami nagpapagpag no? Naalala ko tuloy kasi minsan yung kapatid ko, yung bunso namin, pumunta kami sa patay nung kaibigan namin. Tapos pagkatapos namin, sabi niya, "Kuya, magpagpag tayo. Ako na magbo-blow out." Ako naman, parang naano naman ako sa kapatid ko. Sabi ko, i-research mo yung pagpag na yan. No? Nahanap niya pagpag, Google search. No? Hanapin mo kung anong, alam niyo, very interesting yung pagpag pala na yan. Wala naman pala halaga yan. Kasi mga unang pananaw, yung pagpag ganito. Yung spirito daw. No? Kaya ka lumilihis, huwag ka munang umuwi sa bahay dahil sumasama sa iyo yan. At pagdating mo doon, sa lugar na pupuntahan mo magpagpag, naiiwan siya. Totoo ba kaya? Kaya tuloy yung mga McDonald's, yung mga Jollibee, ang dami ng kaluluwa dyan. Kung yun ang iisipin natin, ang dami, grabe. Wala naman palang saysay. Kaya hindi na kayo kumakain ng Jollibee. Dahil ang daming kaluluwa doon. Tingnan nyo naman yan, alam nga naman. Kawawa naman itong mga namatay na ito. Di ba? Namatay. No? Parang binaliw. Sabi nga, para hindi na sumama sa bahay nyo. Bakit? Ililigaw mo. Pananaw po yan na mali. Di ba? Ayusin na po natin yan. Huwag na tayong, Kasi yung iba naman, excuse lang yan. Sige, magpagpag tayo. Bakit? Para kumain. Kasi naubusan sa lamay. Di ba? Naubusan sa lamay. Okay, ito yung mga nakakalungkot. Na po yan. Pananaw yan na dapat natin siguro. Ang daming pananaw na dapat natin iisang tabi na. Di ba? Mga pamanhi, kaya nga, kailangan balik-balikan natin Baka, ang dami. Lalo sa kamatayan, ang dami. Meron pa nga ako isang napuntahan minsan, yung paglabas na, ilalabas na yung ataol. Tapos anong paglabas ng ataol? Nakita ko, inikot yung ataol. Sabi ko, teka muna, bakit inikot yung ataol? Tapos sabi nung kamag-anak, para hindi na po bumalik. Wawa naman. Para daw hindi na bumalik, ano ba naman yan? Mga pananaw po yan, Kaya nga, sabi nga, pag sinasabi mo break open mindsets, yung mga pananaw natin, kaya may mga pananaw tayo ang dapat i-unlearn na natin. Hindi na natin kailangan ituloy yan, At huwag nyo nang ipasa yan sa susunod na henerasyon. O kaya naman, mag-learn tayo ng bago. Yung bagong learning. At saka, yung relearning. Ano yung sabihin ng relearning? Yung mga bagay na dapat nating balikan at matutunan muli. Yun ang balikan natin, di ba? Yun po yung mahalaga. Okay. Tsaka, isa pa rin pong aral, na nagbibigay ng pag-asa sa atin, yung pakikipagsapalaran. Sabi nga risk is necessary to achieve one's purpose. Kaya nga din sa buhay natin, marami tayong mga pinagdaraan ng krisis, di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng krisis? Yung krisis kasi, yung salita na yan, ang galing sa salitang Grego, na ibig sabihin yan ay crossroad. Nandun ka sa gitna. At ikaw ay dapat ay magdesisyon. Ito yung makikita mo. Kaya alam niyo, pag meron tayong krisis sa buhay, sinasabi nga, the best is yet to happen. Di ba? Pag tayo nahaharap sa matinding krisis sa buhay, tandaan po natin, hindi yan ang katapusan. Marahil yan ay simula ng maganda pang darating sa buhay mo. Pero, kinakailangan,
pagnilayan nating mabuti yan. Aralin nating mabuti. Ano bang mensahe? Kasi, alam nyo, pagka sinasabi ko, pag meron tayong mga pinagdaraan na mabibigat sa buhay, no? Crisis, sabi nga, yung crisis, tulad na sinabi ko kanina, tinatanggal tayo sa comfort zone natin. Para pag tayo'y daalis sa ating comfort zone, magkakaroon tayong bagong learning. Siyempre, pag ikaw may bagong learning, anong susunod? May growth. Mayroong pagbabagong mangyayari. At dito, lalalim yung ating pananampalataya. At lalalim din yung pag-asa natin. Bakit? Dahil meron tayong mga pinaghuhugutan, no? Meron tayong pinagdaraanan o meron tayong pinanggagalingan, ano? At isa pa na aral, no, na maganda ating na pagnilayan din na makakatulong na magbigay ng pag-asa sa atin ay yung sinasabi po nating being attuned to the present keeps us alive. Yung bang, ano bang ibig being attuned to the present? Yung bang, alam niya, may dalawang klaseng tao daw sa mundo yung past-istic at saka futuristic. Ano yung past-istic? Yung past-istic, yung bang, nabubuhay sa nakaraan. Kaya hindi na umalis doon. Nakaraan na lang talaga siya. Meron namang iba, futuristic naman. Nabubuhay naman sila sa hinaharap. Ayun, lagi nakatingin sa kaya laging tulala yan. May mga tao laging tulala. Bakit? Lagi nakatingin sa future. Di ba? Hindi naman natin nabatid na ang mahalaga ay kung ngayon, anong nangyayari ngayon? Kasi kung meron tayong aayusin sa nakaraan, saan mo aayusin? At kailan? Ngayon! Kung meron man tayong dapat paghandaan sa hinaharap, kailan mo gagawin? Ngayon din! Ngayon lahat. Kaya napakahalaga yung nangyayari ngayon. Halimbawa, kayo, naririto kayo ngayon sa Kapanalig Day. Nagsasalita ako, nasa ng isip ninyo? Di ba? Baka wala dito, baka nasa Bulacan, niisip mo, iluto mo, nakalimutan mo pala, may sinaing kayo, nakakalimutan nyo, ngayon iisipin nyo, sino kaya pwedeng tawagan para patayin na yung kalan? Diba? Marami tayong mga ganong karanasan, no? Kaya medyo, ang dami natin mga pag-alala, o mga, yun pa natin, So kaya nga, sabi nga, there are many things, the only way by which we can move forward is to learn from the past. No? Kung gusto nating maka-move forward, kaya nga alam nyo, sa mga tao, kunyari, mayroong mga nangyari sa buhay nila, huwag mong sasabihin agad na, mag-move forward ka na. Hindi po ganun kadali yun. Parang kayo naman kayo nga, hindi maka-move forward. Tayo nga, hindi maka-move forward, pero, di ba, hindi tayo maka-move forward. Bakit? Dahil tayo mismo, parang hinahatak tayo sa nakaraan, Kasi meron tayong mga guilt sa nakaraan, Meron tayong mga unfinished business sa nakaraan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin tayo. Pero, ang paka-importante, sabi nga, let go and let God. Yung mga salitang yan, minsan hanggang salita na lang tayo sa ganyan, At sabi nga po, living fully and meaningfully is living the present in its fullness. Ang ibig sabihin daw po na mabuhay ng ganap ay mabuhay sa hinaharap, sa kasalukuyan. Make the best of it. Sabi nga as if this is the last moment. Alam niyo, pag alam natin na itong sandali pala ay huling sandali ko na, anong ginagawa natin? Binibigay natin ang lahat. Tama po ba? Ayun, binibigay mo. Bakit tayo lagi nating dinidelay, pinopospon yung dapat nating gawin? Kailangan mo nang may patawad. Kailangan mo nang magpatawad. Hindi, tsaka na, buhay pa yan Magawin, hihintay mo pang mamatay. Tapos, ang dami tuloy sa atin, mga nagsisisi, ba't di ko kagad sinabi? Marami po akong mga ganung alam na kaso. Sobrang pagsisisi. Bakit? Yung dapat niyang sinabi sa taong yun, hindi niya kagad nasabi. Sasabihin na lang niya sasabihin na lang niya pag nandun na, tapos na. At alam nyo, ang isang pangyayari na nangyari na ay tapos na. Pero pwedeng manatiling buhay sa atin. Alam nyo, minsan, meron po akong naging kaklase sa isang, actually, session ko pala yun. Nagbigay ako ng isang seminar.
may kinalaman sa kamatayan. Sa lahat ng topic ang hirap pag-usapan, kamatayan. Oo, pero ganun pa man, napakagandang topic ang kamatayan. Kasi pag pinag-uusapan ng kamatayan, mas lalo mo napapahalaga ang buhay. Anyway, namatay po yung nanay niya. Yung namatay yung nanay niya, sabi ng auntie, kapatid ng nanay, sabi sa kanilang magkakapatid, walang iiyak. Grabe, hindi. Walang iiyak. Diba? Kasi bakit? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-aral at mga kaibigan natin pag umiyak tayo? Mahihina tayo. Matindi yung pananaw ng auntie. Kaya pagka lumalapit siya doon sa ataol ng nanay niya, iiyak siya ng ganun. Pag iiyak niya, kikita niya auntie niya, abobilaukan na lang. Bakit? Natatakot sa auntie. No? Ilang beses niya gustong umiyak, di siya makaiyak. Bakit? Nakikita niya, natatimingan yung auntie, nandun paligid. Tapos yung ililibing na, eto na yung huling hirit na to. Yung inililibing na yung nanay, binababa na. Tapos, yung bibigay na sana ng todo, no? Para nakakita na naman yung auntie niya. Yung auntie niya parang bato no? Bato Alam niyo, nakita niya yung auntie niya, bigla na lang siyang hinimatay. Nung hinimatay siya, yung pagbangon niya uli, sabi ng kapatid niya, nasa na si mama? Wala na si mama, nalibing na. Gusto pa niya sana umiyak, hindi pa rin siya nakaiyak. Bakit? Parang nasabihan na niya yung sarili niya na huwag na lang umiyak. Alam niyo po ba, ilang taon ang lumipas, hindi niya naiiyakan yung nanay niya. Lumipas ng 35 taon. Grabe, no? Kaya makikita niyo yung itsura niya, parang, ewan ko, yung taong di makaiyak siguro. Parang bangkay na gumagalaw, siguro, no? Kasi medyo naging parang stiff, gano'n. Parang, ewan ko, basta gano'n ang description. Alam niyo ba, minsan, sa seminar na yon ay nabalik tanaw uli yung issue sa nanay niya. Habang nagsisession, gusto niya, maiiyak na siya. Tapos gusto pa niyang pigilan ng sarili niya. Sabi niya, hindi po, ituloy niyo na po. Lahat po kami na naririto, nauunawaan namin kayo. Yung pagsabi sa kanya na nauunawaan siya, naku, talagang bumigay. Umiyak ng todo. Talagang todong iyak. Binuhos na lahat doon. Para makompleto, alam niyo po ba yung nilibing yung nanay niya? Hindi siya pumunta doon sa sementeryo ng nanay niya. Parang niisip na lang niya, buhay pa yung nanay ko, nasa ibang bansa lang. Yung denial, no? Nanatili sa denial stage, yung sinasabi. Tapos, sabi nga, para maging ganap yung kanyang healing, no? Sabi, pumunta na lang po kayo sa sementeryo at kausapin niyo. Alam niyo po ba, ginawa niya yon? Kinausap niya yung nanay niya sa sementeryo. At doon siya po talagang ganap na nag-let go. Nagkaroon siya ng healing, at least kahit na hindi pa naman huli. Senior na siya, pero at least hindi pa naman huli. Pero sayang yung 35 years na, alam niyo sa buhay natin kuminsan, yung mga ilang taon na hindi tayo makapag-let go, nakukulayan yung mga taon na natitira sa atin ng lungkot, no, ng guilt, no? Yun. Bakit? Kasi hindi tayo nag-let go. O hindi natin yung buhay ngayon na hinaharap natin, hindi natin napahalagahan. Hindi natin nabigyan talaga ng ganap na atensyon. Kaya marami sa atin malungkot ang buhay kasi nabubuhay sa nakaraan. Di ba? Nabubuhay sa nakaraan. Kaya yung mukha ng mga taong nabubuhay sa nakaraan, talaga nakaraan talaga, no? Parang maraming mga hinanagpis na pinagdaraanan. Parang hindi natin makakita ng glow sa mukha. Parang walang saya. Di ba? Magtingin lang kayo. Ano mga mukha? Ano bang mukha yan? Mukha ng saya, mukha na nakaraan, di ba? Makikita nyo, kaya yung mga batang sarap tignan ng mukha, bakit? Kasi sasaya na. Sabi nga, pag nalulungkot daw ang isang tao, tignan mo yung ngiti ng isang 4-year-old na bata, talaga mawawala yung lungkot mo, no? Ayun. Diba? Kaso hindi na tayo 4 years old, Okay, yun. Tapos, meron pa po yung isa pang aral, yung bang having a discerning attitude, makes us to see life in better perspective. Ito maganda to. Yung bang, kung tayo po ay meron tayong pag-uugali na marunong tayong magnilay-nilay, no? Mas nakikita natin ang buhay sa magandang pananaw. Perspective ang tawag, no?
Kaya ano ibig sabihin po nito? Tayo po, madalas po tayo, impulsive o kaya reactive. Hindi po tayo masyadong, merong tayo, medyo malupit tayo sa sarili natin. Alam niyo po, may kasabihan nga, feelings are neither right nor wrong. Ang damdamin ay hindi tama at hindi rin mali. Pero nagiging mali at tama siya, depende kung anong action ginagawa mo, hango sa damdamin mo. Diba? Kaya pag may nararamdaman tayo, damahin lang natin. Huwag nating i-deny. Dinideny natin eh. Kung meron tayong nararamdaman, galit ka ngayon, pag nilayan mo, saan ba nanggagaling yung galit? Kaso tayo, pag galit, talagang ipinapakita natin yung galit. Tapos lahat ng paligid natin, galit na rin. Ikaw nagsimula eh. Diba? Kaya may mga tao, isang pamilyang galit. Bakit? Kasi pag isa may nagalit, lahat sumasabay. Diba? Ganun eh. Dapat hindi ganun. Dapat marunong tayong magnilay sa mga naiisip natin, nararamdaman natin, para mas maunawaan natin ang halaga ng buhay. Kaya marami tayong mga regrets sa buhay natin dahil marami mga pangyayari sa buhay natin, hindi natin napagnilayang mabuti. At hindi rin natin nadasalan. Yan. At yun, dapat po tayo magnilay kaysa sa mag-react. At yung huling aral, kasi marami pa po yan eh, no? Pinili ko na lang ang ilan, no? Na sa palagay ko, mga mahahalagang aral, no? Kasi kung hindi ko po ito pipiliin, baka hanggang bukas meron pa rin tayo, no? Andito pa rin tayo, no? Abutin na natin yung aking radio program, God will make a way, no? Yung huli po, yung sinasabing, silence is a revelation. Turo po ito na isang Chinese philosopher, si Lao Tzu. Sabi niya, silence is a revelation. Ang pananahimik ay isang pagkakataon na kung saan maraming nabubunyag sa atin. Ang silence po nito, may kinalaman din po ito sa panalangin. Sabi nga daw po sa isang libro ni Nicolas Caballero, yung ang kanyang libro ay Silence, the Liberation of the Consciousness. Sabi niya, the most profound form of communication does not come from profound words, but from a more profound form of silence. Ang ganda, di ba? Ang pinakamalalim daw po na usapan ay nangyayari hindi sa lalim ng salita, kundi sa lalim ng katahimikan. Kaya may mga tao, pag tumatahimik tayo, sabi nga kung hindi mo maunawaan ang aking pananahimik, mas lalo mong hindi mauunawaan ang aking mga sinasabi. Kaya mga importante po tayo, meron itong pananahimik Pag tayo magmataas ang emosyon, manahimik na lang tayo, huwag mong sabayan. Diba? Pag mag-isang tao, galit na galit, huwag mong sabayan ng galit. Kundi, manahimik ka na lang at tignan mo siya. Dahil pag tinignan mo siya habang galit, sasabihin sa'yo, ano tinitingin-tingin mo dyan? Hindi dahil kayo'y naghahamon, kundi parang sinasabi mo lang sa kanya, tama ba yung pagiging galit, yung galit, pagiging magalitin mo? Tama ba yan? Parang binabalik mo lang sa kanya yun. So ito po yung sinasabi, kaya yung kung gusto nating marinig ang tinig ng ating kalooban, matuto tayong manahimik. At kung gusto natin marinig ang tinig ng Diyos, tayo po'y manahimik. Kaya tayo po ay inaanyayahang manalangin at ang pananalangin ay may kinalaman sa pananahimik. Para tayo po ay mapunuan ng Diyos. At bilang huli, alam niyo po, yung sinasabi nating pilgrims of hope, no? Pilgrims of hope. Ibig sabihin po, tayo po ay magkakalakbay tungo sa pag-asa o sa pag-asa. Alam niyo po, may kaibigan ako. Siya po ay healthy lifestyle, diet, no? Alam niyo, nagulat siya nung nagkaroon siya ng cancer of the breast, triple negative. Matindi pala yung triple negative, no? Yung chance of survival, medyo very slim, di ba po? Kaya alam niyo, ang ginawa niya, sabi niya, parang hindi rin siya sigurado kung mabubuhay pa siya o hindi. Ang ginawa po niya, gumawa na siya ng last will and testament, no? Binigay na niya sa asawa niya at sa mga anak niya. Sinulatan na niya. Sabi niya, at least kung ano man mangyari sa akin, bahala na. Bahala na kayo. Bahala. Pero ito po yung pinakamahalaga.
yung sinasabi niyang nag-let go na ako sa Diyos. No? Siya na lang ang aking maaasahan. Anong ginawa po niya? Sinabit niya ang sarili niya sa treatment ng cancer. Talagang sinubaybay niya. At sumama po doon siya din sa support group ng mga may cancer. No? Kaya nandun siya, sumasama siya. Yung pare-pareho silang mga kaso, yung breast cancer triple negative, karamihan po yung mga kasama niya, yun. Tapos, alam niyo po, habang nandun siya, siyempre, magkakasama sila, minsan, nagkaroon po sila ng araw-araw na panalangin. Nagkikita sila mga 7:30, nag-create sila ng support group, nagdadasal sila, tapos nagkakamustahan. Tapos, siyempre, makakalungkot din, makakarinig ka na may namatay sa kanila. May isa na namang namatay, no? Pero alam niyo po, pagkatapos ng kanyang treatment, no, nagpa-chemo siya, tapos nagpa-PET scan siya, di ba? Inalam kung ano yung estado ng kanyang cancer. Alam niyo po ba, lumabas isang milagro, na-clear siya, wala na siyang sign of cancer, no? Tapos sinasabi niya, bakit? Nangyari yun. Ang ginawa niya ay talagang totally nag-let go na siya. Sabi niyo, Diyos na ang bahala. Ako naman handa na rin. Kung kukunin ako ng Diyos, handa na rin ako. Alam niyo po ba yung grupo niyang kanyang, siya yung parang nagbigay ng inspirasyon sa mga kasama niya. Siya yung parang, nila, yung in-acknowledge nila o nire-recognize nila, parang siya yung namumuno na. Para sabi niya, hindi kaya ito yung kalooban ng Diyos sa akin? Maging mensahe ako ng pag-asa sa mga may cancer na tulad ko. At ito yung naging advocacy niya ngayon. At marami siyang at lahat ng yung mga pagtitipon ng mga may breast cancer, umaadalo siya, at siya nakikilala at nagbibigay siya ng testimonya na nagiging inspirasyon siya at nagbibigay ng pag-asa sa mga tulad niyang merong cancer. Kasi alam niya naman, pag sinabi kasing cancer, parang ang susunod na iisipin mo, malapit na akong mamatay. Pero alam niyo po, sa kanya iba. Yung kanya ay isang naging daan para may matutunan siya mga aral at para magkaroon pa siya ng pag-asa. Kaya ngayon siya, nagiging source siya ng pag-asa sa mga ilang katulad niya. Pilgrims of Hope. Kaya ito po yung parang gusto kong huling pananalita o sharing sa inyo. Pag sinabi po natin Pilgrims of Hope, sino ba ang inyong mga kalakbay na kayo ay pwedeng maging sign of hope sa kanila? Kung saan man tayo o saan man kayo po ba ay handa na maging instrumento o maging sign ng pag-asa sa lahat? At alam nyo, ito po ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Pilgrims of Hope, maging gabay tayo ng pag-asa sa ating talakbay sa buhay. Marami pong salamat. At parang huli na rin po ito, kasi alam ko hindi na ako magsasalita pagkatapos na ito. No? Meron pong palabas na ilalabas itong linggo na to. Ito po yung In Dining. Narinig niyo po ba yung In Dining? Pinopromote po namin yan. Ito po ay kwento ng aming pareng Clariciano na namatay, na kidnap at namatay sa Basilan. In Thy Name po, no? Inspired by true events, no? Alam ko po, kilala ko po itong si Father Ruel kasi ako po yung superior noon. Ako yung nag-assign sa kanya sa Basilan, no? Kaya parang ginawa ko siyang martir, no? Siya yun po, tapos nalaman ko, dahil alam ko po, sa kwento ng buhay niya, siya po ay tulad ng karamihan, may mga takot sa buhay, may mga takot, no? At meron din siyang mga agam-agam. Pero ganun pa man, sa bandang huli, sabi niya sa akin, ako'y pupunta doon hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa tingin ko, ito ang kalooban ng Diyos. Kaya pumunta siya doon. Kaya nang pumunta siya doon, siya lang mag-isa doon. Sabi ko, sorry Ruel, wala akong maisasama sa'yo dahil wala akong makitang kasama mo. Pero sabi po rin niya sa akin, pagkatapos ng mga ilang buwan, salamat, no? Salamat dahil yung pagpunta ko dito nagbukas ng aking pananaw. Naging lumawak ang aking pananaw at mas lalo kong napahalagahan ang aking pagiging pare at misyonerong Clariciano. Yan po yung kwento.
Simpleng tao lang po yan. Parang tulad din natin, simple lang din. Ano? No? Yes po. Ganun po ba? O, tingnan naman, co-teacher. Nako alam niyo po ba, dahil, buhay na buhay. No? Tsaka yung asawa, yung pamilya po. Kasi yung namatay na po si Father Ruel, alam niyo po ba, ganito nangyari. Sabi nila sa akin, mga kasama ko, nako, yung nanay niya, baka magalit sa'yo. Nanay niyo? Ilan taon na po ba kayo? Baka ganun din, ano? Mga ganun, no? Kasi, katrabaho niyo siya, no? Tibay niyo, hanggang ngayon, medyo may pag-asa pa rin, no? Kaya, alam niyo, pagka may pag-asa ang tao, tumatagal ang buhay, no? Di ba? Ganun. Anyway, sabi po nung nanay niya sa akin, nakita kami, pagkita namin, kasi alam niya ako yung superior nag-assign sa kay Father Ruel. Niyaka po ako nung nanay ni Father Ruel. Sabi niya, Father, inalay na namin ang anak namin sa Diyos, sa inyo. Yun po ang kwento. Magiging santo po yan, ano? Okay, si Father Ruel, nasa proseso na po siya ng beatification. So, marami pong salamat po muli. Gandang umaga sa inyo lahat. Ayan, hi! Isa pa nga, hi! Ayan, welcome po sa ating Kapanalig Day. Ayan, pasalamatan po muna natin si Father Vic. Maraming salamat, Father. Palakpakan natin si Father. Ayan, bigyan natin siya ng 3 palakpak at 3 padyak. Wait lang, isa lang, easy. Okay, 1, 2, 3, 3 palakpak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ting! Ayan. Isa pa nga, yes ka panalig. Okay. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes ka panalig. Ayan. Palakpakan po natin si Father Vic. Okay lang po ba na Father Vic, picture lang po sa kanila po? Tawagin mo natin si Brother Edison, ang ating official photographer ngayong araw. Sa gitna na lang po kayo, Father. Ang topic po kanina ay mga aral na nagbibigay pag-asa sa buhay. Thank you po kay Attorney Yep Roque from Bulacan. Ayan. Sana po ngayong umaga po ay marami po tayong natutunan at kayo po ay na-relax kayong umaga, no? Palakpakan niyo po muna ang inyong mga sarili, mga kapanalig. Ayan. Nakuha po dahil may mga bata po tayong kasama rito. Palakpakan niyo po ang ating mga bisita. Meron po ba mga first-timer sa ating Kapanalig Day? First-timer po, taas ang kamay. Ayan, marami. Palakpakan po natin yung mga first-timer. Tayo po tayo, yung mga first-timer po. Para makita po namin kayo. Ayan, welcome po sa ating Kapanalig Day. At sana po, kayo po ay magtuloy-tuloy po na magpunta po sa ating Kapanalig Day every month. First Saturday of the month. Ayan. Upo na po tayo, mga kapanalig. Ayan. Sino po? Pipili po kami ng 3 sharer kung sino po ang gustong magbahagi po ng natutunan ngayong umaga. Ayan.
kasama po natin si Sister Jessa po pala kanina, no, sa ating opening program. Ayan, nasa gilid po siya. Ako nga pala si Coy Lopez. Nakalimutan ko po magpakilala, no. Good morning po sa inyong lahat, sa ating mga bagong dating po. Welcome po sa ating wala yung ating mikropono. Yung tunog lang naman, hawak ko pa naman yung mic. Okay, pili muna tayo. Sino po yung mag-volunteer po na tatlong sharer po? Ayan. Sige po, sister. Gusto ko lang i-share na Aha. kagaya sabi ni Father, mga nangyari sa Antipas, na paano kung humugot ka ng hope. In my early 40s, I was told I had a few months to live, ovarian cancer. When I was 52, I was told I will never walk again kasi because of the spinal ano. My 33-year-old son noon, na yung third son ko, he was only 33, had lympho. Tapos, supposed to be the surgery was only 1 hour. But nakalagpas na 1 hour, I was in the chapel sa Makati Med. Alam ko na binabiopsy kaya hindi pa ako tinatawag. So alam ko na cancer din. Those were the times na talagang kapit ka lang kay Lord, full of hope. Because from the very start nga nung masabi may cancer ako na I had a few months to live, hindi ko tinanggap. Hindi ko siya tinanggap. So much so na even the surgery, hindi natuloy. May confrontation nangyari, hindi natuloy. Iniintay nila ako sa hospital for the prep, for the surgery next day. Hindi siya natuloy. Ang ginawa ko, tapos yung treatments, ganon, hindi na makita ng doctors yung lump. Nawala yung lump. So much so na sila mismo sumama sa akin sa Thanksgiving Mass. Nagpatotoo sila. They give testimonies na nawala yung cancer ko because I never really accepted it and I only said, sinabi ko dun sa doktor na una nagsabi I had a few months to live, only God will say when. Amen. Kailan niya ako kukunin. And the same thing happened to my son. Natuto yung son kong maglakad na paluhod sa Baclaran at 33. He was a bank employee with a daughter pa lang noon. So, it is just hoping in the Lord, paghawak kay Mama Mary, to the Holy Family that kept me going. And then, also, up to now, na lagi kong, I really have to be hopeful because I have a special son, yung bunso ko is special. Hindi naman siya, what we call this, menopause baby because I was only 35 when I had him. But special sense na autistic Asperger syndrome with 150 IQ na ang hirap pakisamahan. Ang hirap din ng grasp niya sa buhay. But he is very determined to that. And actually, at this time, he's able to help me. Sabi nga niya, siya lang na natira sa lahat ng anak ko, na natirang kasama ko because he's still single at 38. Mahirap pakisamahan, but do you know what? Siya ang taking care of me now. Sabi niya, so Ma, our tables are turned. You brought me up, pinaaral mo ko everything. Sabi niya, now it's my turn to give back. So, I'm so thankful that hindi ako bumigay from the very start at kumapit lang ako. But that happened because God sent ministers. Yung closest friends ko,
and relatives who were always there to have moral support for me. Thank you. Hello. Ayan, maraming salamat. Ano po pangalan ni sister? Ayan, maraming salamat po Sister Remedios sa iyong pagbabahagi. Siguro last one na lang na magbabahagi po. Sige po. Si ano? Tita Yet. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Masyado pong emotional yung sharing natin. Pero sa akin po, simple joy that brings hopes. A simple smile sa bawat taong nakakasulubong mo dahil hindi naman natin alam kung ano yung dinadala nila. Then, a friend who called you and asked for a prayer, sagutin ang mga text na pinapadala sa'yo, offer a prayer for them. At kung kausap mo yung taong katabi mo, a simple touch, a kiss or a hug can make them feel that they are loved, that brings them hope. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat po. Last na lang si brother yung ating first sharer po. Wait, ba? Ayan. Sige pa, brother. Good morning. So, share ko lang po sa March 7 po, mag-silver wedding anniversary na po kami ng wife ko. Hindi lang siya nakasama ngayon kasi may work siya online. So, pero yun nga sabi ni Father Vic, hindi kami nagtitiisan. So, re-renew yung vows namin na nagmamahalan, na naglulook forward sa araw-araw na yun yung bigay ni Lord na married life sa amin na magmahalan habang buhay. Amen. Thank you. Ayan, brother, ano po pangalan niyo po, brother? Edsel Salvador po. Brother Edsel, palakpakan mo si brother Edsel. Ayan, maraming salamat po. Last na lang, short sharing na lang po dahil malapit na bumatap. Sige po, sister, may mic po. Kasi awig doon sa buong salita ni Father. Aha. Kasi we are created by God for a purpose. Kaya ang palagay ko, ramdam ko na ngayon, ang purpose ko sa buhay ay yung mga bata ang aking gabayan. Ngayong umaga lang, nagbayad ako sa jeep. Hindi ko alam, ang binigay ko, 5 pesos and 10 pesos, yun pala 11 lang. Ang alam ko, 11 talaga ang pera ko. Binalik ng bata, maliit, katabi ng tatay. Bakit sabi ko, bakit binigyan mo ako ng 4? Kasi 50 na binigay mo. Ha? Kaya ito ang lahat na nangyari sa buhay ay ng Panginoon. Hindi lahat ng gawa natin ay masama. Naalaala ko, sa akin palang wala akong pinagsisihan ng nagawa. Lahat ng nangyari sa buhay ko na masakit ay hulog ng Panginoon. Hindi, nagtigil ako ng pag-aaral for 4 years as BBA, Business Administration. Sabi ko sa tatay ko, punta ako ng Manila, maging katulong. Naging katulong ako. Nag-enroll ako sa PWU for 1 year. Ngayon, natigil na naman kasi katulong ka lang, lumandera eh. Ngayon, may nabasa ako sa dyaryo, nangangailangan ng Pilipina paaralin teacher o nurse. Nag-apply ako. Hindi teacher ang business administration. Pero napilitan ako manguha ng teaching dahil yan ang gusto ko, ang BBA tatay ko. Ngayon, nakatapos ako ng education, nakuha ko ng test, nakaturo ako. Kaya nga nasa lubong ko si Mrs. Gallardo sa Olongapo, doon ako nagturo. Kaya tama ang sabi ng Panginoon, aasa ka sa Kanya lagi. Ayan, maraming salamat. Palapakan niyo po, sister. Ano pangalan niyo po, sister? Sister Evelyn. Sister Evelyn, ayan. Maraming salamat po sa ating mga kapanalig na nagbahagi po ngayong umaga, no? At bago po tayo dumako sa ating raffle, meron po kayong inihandang mga raffle, no? Mga regalo po para sa inyo. So, ganito po, pasalamatan po muna natin ang ating mga benefactors habang haba-haba pa ang ating oras. No? Counting na lang pala. Okay, simulan po natin ikapanalig Maria Lourdes L. Rivera, Corazon A. Ramos, Maria Teresa M. Rodriguez, Takokog Family, Linda Bitian, Tiffany M. Takokong. Maraming salamat din po kay kapanalig Ofelia, G. Meclat, Robert A. Gerald C. Ramos, Joel D. Tan, Teresita M. Rodriguez, Emerita R. Molos, Maria Teresa C. Teodoro. Maraming salamat kapanalig Maria Cecilia A. Tubalia, Liberty L. Rubin, Emanuelita D. Mendoza. Maraming salamat kapanalig Marilyn M. Riodica, Rosalia G. Marcado, Jenaline D. Magbanwa. Maraming salamat kapanalig Mila C. Montecalvo, Raquel A. Mariano, Josepino F. Ramos,
Ivy Grace G. Tayag, Lily Gatela, Natividad Garcia. Maraming salamat kay Kapanig Corazon, Di Mayuga, Claudia Golosino, Fede de la Cruz, Victoria Guadno and family. Maraming salamat Juliet Flores, Leonora Gaza, Leonida Dionisa, at maraming salamat din po kay Kapanig Rosario Cherry de la Cruz. At maraming salamat kay Kapanig Ederlina Dumlao, Cecilia de la Rosario, Teresa Di Guzman, Danilo Gumapak, Sherlyn Delic, Alma Dayon, Loida Dayaw, Maria Digma de Leon. Maraming salamat Catherine Gutierrez, Albert Garcia, Annabel Bora, Flor Bacolor, Elenita Jacobe, Shirley Balaga, Naomi Ocampo, Emma Bascot, Teresa Basero, Lenny Banawa, Virginia Barbers, Genevieve Burns. Maraming salamat kay Kate Bansuelo, Imelda Baron, Carmelita Ocampo, Christine Dumalaw, Anita Ocampo, Rufina Jorge, Esther Borja, Florencia Bacolor, Concepcion Bongon, Evangeline Borero, Carmencita Borbon, Rufina Jorge, Shirley Balaga, Herminia Jimenez. Maraming salamat Nida Havilagon, Hermani and Catalina Belamide, Marlon Berenguela, Baby Blanco, Christy Orbeta, Jesusa Bautista, Sevillina Bilog, Evangeline Borero, Lilia Bentigan, Julieta Bantirian, Virginia Barbers, Sister Maria Aileen Bilano. Maraming salamat Erlyn Bautista, Jesusa Bautista, Mary Jean Garcia, Evan Gorospe, Carolina Franco, Gaudencio M. Tuliao, Carminia Garde, Maria Gregoria B. Ignacio, Eloisa M. Magsakay, Israela Nicole, at maraming salamat kay Helen Grace S. Nobles, Asuncion Maningas, at kay Kapanalig Evelyn Rito. Yan po ang ating second batch ng mga kapanalig na ating in-announce po dahil kanina po meron po tayong first batch na mga in-announce sa ating kapanalig benefactors. Okay, bago po tayo dumako sa ating raffle, no, announcement lang po muna tayo. Mga kapanalig, ngayong year po ng 2025, tayo po ay magkakaroon ng anniversary. Sino po naka-experience po ng anniversary ng Veritas? Ayan, sa mga iba, medyo hindi pa po nararanasan. No? Ito po ay gaganapin sa April 20, 2025. Ayan. Ito po ay Sunday, Easter Sunday, mga kapanilig. Tantusan nyo na po ang inyong mga kalendaryo, April 20. Ang team po natin dyan ay Family Day. So, pwede nyo pong i-invite ang inyong mga anak, pamangkin. Bali, 5 pamilya ang mga invited, no? Tama po ba? Oo. Yan, pwede po kayo magdala ng 5 para sa ating Radio Veritas Anniversary. At ito po ay gaganapin sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sana po lahat po tayo ay maka-attend. Pwede na po kayo makipag-coordinate sa inyong coordinator para magpalista na po para at least po may list po tayo. Okay po ba, kapanalig? Amen? Ayan, sana po tayo po ay lahat magkita-kita doon sa ating Radio Veritas Anniversary. At ito na nga po, sa ating kapanalig day naman, April 1, ang makasama naman po natin ay si Father Douglas Badong. Ayan. Kaya po, sana po kita-kits po tayo next month. Okay, amen? Okay, ako na po tayo sa ating raffle, mga kapanalig. Sino po kaya ang makakapag-uwi ng 7 winners ng grocery? Aha. Okay. Eto na. Tawagin na natin si Miss Jessa Abrigo, ang ating opening host kanina, no? Ang ating beautiful Jessa. Okay, congratulations, kapanalig Roberto de la Cruz. Congratulations. Asan si Padre Roberto? Ayan. Ay, yung mga kaninang humabol po, ay yung mga nahuli, sila po ay kasama pa rin sa raffle. Congratulations kay kapanalig Jocelyn. Congratulations, kapanalig. Congratulations. Next, Salina Marco. Congratulations. Next, Marites Rocol. Marites po, hindi Marites, na Bisaya. Taga-Leyte po kasi. Nakalata tuloy Taga-Leyte. Okay. Next, kapanalig Erlinda Vebal. Congratulations, kapanalig. Congratulations. Next, congratulations kapanalig Belly Tag. Oh, Belly Tag. Dati, no?
Congratulations, kapanalig Yolanda Evangelist. Yan po ang mga nanalo po ng ating grocery package. Congratulations po sa ating lahat. Palakpakan niyo po. At andito naman po, ito naman po yung mananalo ng ating Veritas Jacket. 5 po ito 5. Ito po nirarapol po natin. Okay? Next. Maraming salamat po sa ating social media na napakagaling bumindot. Tawagin na natin, congratulations, kapanalig Ellen Diaz Manuel. Next, congratulations, kapanalig Jocelyn Coronado. Jocelyn Coronado. Next po, Maria Fe Mendoza. And congratulations, kapanalig Bing De La Cruz. Ang isa. Ang last na makapag-uwi ng Veritas Jacket, congratulations, kapanalig Congratulations, kapanalig Georgie Baluntong. Baluntong. Yan, lapit na po kayo rito. Mga kapanalig. Okay, picture lang po muna. Habang kayo po ay nagpi-picture, ayan, announcement po muna ulit. Kailan po ang ating anniversary? April 20, 2025. Sana po lahat po tayo ay makita-kita. Okay po ba yan? Amen? Ayan, sana po kasama niyo po ang inyong, isama niyo po ang inyong mga anak, pamangkin, dahil meron po tayo mga pa-games po doon at mga booth para sa congratulations po sa mga nanalo. Ito na si brother. Okay po. Ano pangalan niyo po? Manuel. Ayan. Dito po si brother Manuel. Manuel. Saan po kayo nabunot, brother? Wala po Manuel. Nagkamali lang dinig si brother. Ayan, congratulations po sa mga nanalo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili, mga kapanalig. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta po sa ating Kapanalig Day. Sana po nag-enjoy po kayo. Alam po namin na marami po kayong ginagawa pag Sabado, pero mas pinili niyo po maka-attend po rito sa ating Kapanalig Day. Palakpakan niyo po yung mga sarili. Maraming salamat po. Kita-kits po sa next Kapanalig Day sa April 1, 2025. Next month po yan Ang ating guest po ay si Father Douglas Badong. Kita-kits po mga kapanalig. April 5 po pala ang ating Kapanalig Day. April 5? Oo, kasi yung tinignan ko palang calendar ay 1985 pa. Biro lang mga kapanalig. Okay na, April 5. Actually, tinetest ko lang talaga kayo. Sabi rin nila. April 5. Si si Kapanalig pangalan? Nanaulio. Yung kanina pong nanalo na first, Apple, sige po. Okay na po? Okay na? Punta lang po rito yung mga nanalo. Yung kanina po, punta po rito sa harapan para po may picture taking po tayo. Yung organic at bigas. Lapit na po kayo rito. At tayo po ay magpapaalam na, Ate Jessa. Maraming salamat po sa ating mga kapalit na nagpunta at sa mga tumutok po sa ating social media accounts. Muli po, ako po inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpara nyo sa balat ng Radyo Pare Koy at your service. At ako naman po ang inyong certified kapanalig, Jessa Abrigo. Muli po, kita Ayan. Samayin niyo po ang katotohanan, mga kapanalig.